Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapagtanong sa Ingles na sigurado po talaga kayong tama. Okay po? Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Paano ba ako tumulong sa iyo? Kapag in English po yan, ang una nyo pong itatranslate ay itong paano bilang how, itong ba ako, ang sumunod bilang do I, tapos isusunod nyo po ay itong tumulong bilang help, tapos isusunod nyo po itong sa iyo bilang you lang. Okay? Tapos question mark sa dulo. Tanda na tayo ay nagtatanong kung isinusulat nyo ang ating tanong. Paano ba ako tumulong sa iyo? How do I help you? Okay po? Sumunod, subukan po naman natin itong ikaw. Okay? Paano ba ikaw sumuporta sa akin? Kapag in English po yan, how do you support me? Okay? Ngayon, subukan naman po natin ang gagamitin naman po natin ay itong das. Tapos, ang kapartner po ay itong he bilang siya. Yung he po ay panlalaki, yung she ay pambabae. Subukan po natin ay panlalaki, he. Okay? Paano ba siya mag-impluwensya sa kanila? Kapag in English po natin yan, how does he influence them? Okay? Kung mapapansin nyo, napakadaling magtanong sa English kung may ganito po kayong klaseng pattern. Okay po? Bali po, yung tanong po natin ay ang impormasyon po ay gusto po natin malaman na kung paano po itong pinag-uusapan natin isinasagawa yung naturang aksyon sa tao na nandito sa baba. Okay? Yun po yung naibibigay nating tanong. Okay? Doon sa ating kausap. Tapos po, yung do ay ipinapareha po sa I, sa you, sa we, sa they. Kaya kung mapapansin nyo, pag ang ginamit ko ay they, may do po ang gagamitin nyo. Pag ang ginamit ko ay we, do pa rin. Pag you, do pa rin. Pag I, do pa rin. Pero pag ang ginamit nyo na po ay das, ang igagamit nyo naman po dyan o ipapartner ay itong maalin man sa he, she, o kaya pangalan na partikular na isa lang ang bilang katulad po ng Ben. Isa lang ang bilang. O kaya common noun na isa lang po ang bilang niya. Katulad po ng man, isang lalaki lang. Pero oras po maging Mario and Luigi, do po ang gagamitin nyo. Kasi ang das po ay pang-isahan lang para sa proper noun. Pag common noun naman po, man and woman, dalawa na pong common noun, do ang gagamitin nyo. Okay? So, yan yung mga dapat nyong tandaan. At pag gumamit po kayo ng do at saka das, dapat po yung main verb po natin, kasi po itong do at saka das, verb po yan. Mga verbs po na tinatawag na auxiliary verbs, katulong ng isa pang verb. At yung isa pang verb na tinutukoy ko ay itong nasa baba. Ito pong help hanggang entertain. Natatawagin po nating main verb. Pag sinabing main verb, siya yung pinakagagawin na aksyon nitong ating pinag-uusapan. At dapat daw po, pag gumamit ka ng do o das, yung main verb na tutulungan niya ay dapat naka-original na spelling o naka-base form. Pag sinabing original na spelling, pag tinignan nyo sa dictionary ang original na spelling para sa help, yung pinakamalaking word po o salita na makikita nyo na para sa help, yun po yung original na spelling niya. At ito po yung HELP. Pag sa support, SUPP or ORT. Pag ito pong affect, AFFECT. Okay po? So, yan po yung mga dapat nyong tandaan. At tatandaan nyo po, ito pong do at das ay nagbibigay din pong senyales na ang inyong tanong ay pang ngayon, hindi pang noon. Okay po? So, makikitandaan lang po. At dagdag kaalaman po, ito po talaga yung itinuturo ko sa inyo na kung saan ito po yung mga main verbs na kung saan ay pagsusundan nyo po ng pronoun o noun, hindi nyo na po kailangan pang gumamit ng preposition to para may turo po yung pronoun natin o noun na nandito sa baba. Walang preposition to. Kaya nga lang po tayo naglagay ng sa dito po sa baba
Kasi yung Tagalog na mensahe po natin ay kailangang may maysa para lang maging tama yung tanong natin sa Tagalog. Pero itong sa, hindi nyo na kailangan yan i-translate bilang to. Kasi oras na i-translate nyo yan bilang to, mali na po tayo. Okay? Kaya ang itinitle ko, makakasigurado po kayo na tama yung inyong tanong. Kasi oras na matandaan nyo po itong mga verbs natin na ito, na hindi po yan sinusundan ng to, eh di, hindi kayo magkakamali. Tama yung magiging tanong nyo po. Di ba po ba? So, makikitanda na po. Ito pong help hanggang entertain. Tapos, ang isusunod nyo po agad dyan ay maalinman sa mga pronouns na you, me, him, her, them. O kaya us. O kaya, pwede rin pong proper noun katulad po nitong Tom. Particular na pangalan. O kaya common noun kung may maisip man po kayo na common noun. Pwede rin po. Okay? So, tandaan nyo, wala pong preposition to. Ito pong help. Hanggang entertain. Tandaan nyo na po para hindi po kayo magkamali. Okay? At maraming salamat po talaga po doon sa mga nagsasubscribe sa ating page para naman po ay ito pong ating page ay makagalaw-galaw, kumbaga. At doon din po sa mga nag-share, nagla-like, maraming salamat din po para makita rin po ng iba. Pag-aralan nyo ng mahusay ha, kitang-kita nyo naman po na ito po ay gamit na gamit din po. Okay? So ito pong Ben, palitan nyo na lang po ng ibang pangalan na gusto nyo. Okay? So makikipag-aral ng mahusay at sana lagi po kayong nasa maayos na kalagayan ngayon. Maraming salamat po.